Okay, Brother Bin. Sige po. Kanina, Brother Jimson, ginamit mo yung, ang sabi mo kanina, sabi niya, ito sabi mo, kung sisimulan ng Efeso 2:8, magkasama talaga yan. Meaning yung faith tsaka works, no? Tanong, ano ba yung nakasulat sa Efeso 2:8? Sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa? Magkalaki, brother, kasi dapat kasi sa pagbasa, hindi mo Objection, Mr. Moderator. Opo. Sige, pakinggan ko. Kapatid na Jimson, may objection yung ating nagtatanong. Kaya pakinggan muna natin. Anong objection, Brother Robin? Opo, kasi ang tanong ko po sa kanya, sabi niya kasi, magkasama talaga yung faith tsaka works doon sa Ephesians 2:8. Tanong ko, nakasulat ba sa talatang 8 yung pananampalataya at gawa? Kasi kung sasabihin niyang magkalakip, edi pumapabor na siya sa stand ko, lumalabas. Kaya nga, tinatanong ko kung magkasama, kung nakasulat ba yun sa talata? So, ganito, Brother Jimson, ganito ha, sagutin mo muna kung oo o hindi, tapos tsaka ka magpaliwanag, okay? Sige. So, yung maliwanag, ulitin ko yung tanong ha, kung magkasama ba yung pananampalataya at gawa sa 8, kung nandun, oo, kung wala, hindi, pero magpaliwanag ka. 30 seconds. Go. Sige, brother. Babasahin ko, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang sabi dito sa biyaya at pananampalataya, pero merong pang malalim na kahulugan ito, brother. Kasi, ang pananampalataya, hindi lang kasi nagtatapos sa pananampalataya yun eh. Unang-una, kapatid, ang pananampalataya, utos yun. Kasi hindi naman makasampalataya ang taga-Efeso kung walang napakinggan. At ito'y utos. Time. Next question. Time na. Next question, Brother Negative. Brother Robin. Brother Robin, nandiyan ka? Wait lang. Mukhang nagkaka-problema po ang signal ni Brother Robin. Brother Robin? Hindi po, sinaksak ko lang po yung charger ko. Okay. Total, hindi mo naman masagot ng diretso. Tatakbo na lang ako dun sa ibang ginamit mo. Ginamit mo yung Galatia 6, no? Galatia 6:2, Galatia 8, Galatia 6:8, Galatia 6:9 hanggang 10. Tapos, gusto mong patunayan na yung pag-aaring ganap, base sa mga ginamit mong talata, ay faith tsaka works. Tapos, ang sabi doon, ay kailangan nilang gumawa, no? Ang tanong ko, yun bang makakausap dito, ligtas na? Brother Jimson, ay maliwanag ba yung tanong? Ligtas saan, kapatid? Ligtas na ba sila? Ligtas Wait lang. Clarification ba yan? Opo, clarification. Ligtas saan? ligtas sa kapahamakan. Saan pa nga ba? Ligtas sa paghukom, ganun ba? Ligtas sa kapahamakan. Pwede mo yun i-expound sa explanation mo. Sige. So, ano na lang, Brother Jimson, basta kung ligtas ba sila, ano mo na lang, ipaliwanag mo lang, may 30 seconds ka naman. Okay? Kung kulangin, may 10 minutes ka pa mamaya sa conclusion. Sige, dito. Kung sa paghukom, hindi pa natin masasabi na ligtas sila sa tiyempo na to, no? Maliban na lang kung nanatili sila sa mga salita ni Kristo at kanilang ginagawa. Ngayon, kung ligtas sa kapahamakan, ligtas sila sa kapahamakan kung hindi sila gagawa ng labag sa kalooban ng Panginoon. Sunod na tanong. Yun ang sagot. Ibig mo bang sabihin na yung mga inaring ganap sa paghuhukom, maghihintay pa sila ng hatol? Kasi ang Maliwanag ba yung tanong, Brother Jimson? Yung mga inaring ganap ay ligtas pa sa paghuhukom. Sige, go. Sabi dito, may mababasa kasi dito sa utso ng okay lang ba ang sagot ko? Sige. Sabi dito sa utso ng Roma, ngayon wala nang
anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Ayan. Amen. Sige. Sige, yun na ang sagot. Okay na? Okay na yung sagot? Satisfied na ako, kuya.